Hi guys, Carlos nga pala ulit ng Unboxing and Everything. Sa video na ito, ituturo ko kung paano natin i-enable yung anti-tethering ni TP-Link EAP110 Outdoor. At ititest din natin kung working nga ito. So tara, mag-start na tayo. Okay guys, so ito, nandito na naman tayo sa admin ng ating EAP110 Outdoor sa device information. Mapapansin nyo guys is yung firmware na gamit ko is 5.8. So ayan guys, ito yung firmware na gamit natin ngayon. And in-update ko na siya sa ating EAP110 Outdoor. Kaya ayan, ito na siya. So yung hardware version natin ulit is 3.0. Okay, so habang tinetest ko yung firmware guys, may napansin ako dito sa wireless. Ayan. Tapos, dito sa action, edit. Ayan. May nakita akong prohibited Wi-Fi sharing. So, ito yung tingin ko na anti-tethering na bagong features ni EAP110 Outdoor. Okay guys, so ang gagawin natin is itetest natin kung working siya. Okay, so ang gagamitin kong main source ng Wi-Fi natin is itong PC ko kasi may hotspot to or tethering. Ayan siya. Tapos yung cellphone ko naman, yun yung gagawin kong pang-connect dito sa Wi-Fi ng PC natin. Okay? So itetest muna natin yung Wi-Fi tethering ng desktop ko kung makakapag-browse yung cellphone ko. Okay? So, i-enable ko yung hotspot natin. Ayan. So, mapapansin nyo may SSID na ako dito. Tapos yung password. Ngayon, i-connect ko na ngayon yung cellphone ko sa SSID na yan. Ayan. So, ayan guys, connected na siya. Mapapansin nyo, lumabas na rin yung device ko dito sa PC ko. Okay, so itetest natin ngayon kung makakapag-browse siya. So, ayan, Google, okay siya. And then, speed test naman, try natin. Okay din yung speed test. So, ayan, makikita nyo, may speed test. Okay, so ngayon guys, mapapansin nyo, connected pa siya, di ba? Pupunta ngayon tayo dito sa admin ulit ng ating TP-Link. Ayan. So, yung prohibited Wi-Fi sharing is i-enable ko. And then, i-click ko yung OK. Ayan. So, hintayin natin mag-apply. Ayan. O nga pala guys, baka ma-DC kayo sa Wi-Fi kung sakali. So, ayun. Hindi ako na-disconnect. So, refresh lang natin muna. Ayan. Ayan, connected na tayo. Tapos may papansin nyo, naka-enable yung prohibited Wi-Fi sharing natin. Ngayon dito guys, sa hotspot, ayan, naka-connect pa rin ako guys. Okay, so ngayon, pupunta ako ulit dito sa cellphone ko guys, and then ito-test natin mag-browse. Okay? So ayan, makikita nyo, connected pa rin tayo sa sa desktop natin. And then, mapapansin nyo, nakasulat, connected without internet. Okay? So, mag-browse tayo. Try natin mag-Google ulit. So, ayan, makikita nyo, naglo-loading na lang siya. Try natin mag-speed test. So, ayun, wala na siyang internet, guys. So, ibig sabihin, guys, yung prohibited Wi-Fi sharing ni EAP110 Outdoor na bagong features is working siya. Okay, so maganda to sa mga Wi-Fi business or piso Wi-Fi natin. Kung sakaling may mga client kayo na nag-share ng Wi-Fi nila sa mga kaibigan nila. Okay? So, ayan. So, ang next naman natin gagawin guys is i-disable natin yung prohibited Wi-Fi sharing. Okay? So, mapapansin nyo, yung cellphone ko magkakaroon ulit ng internet. Okay? So, tara. Ayan. Apply. Ayan. Wait ulit natin matapos guys. Okay, ayan. Mapansin nyo, na-disconnect ako sa Wi-Fi. Connect ulit tayo. Ayan, connected na tayo. And then, refresh natin to guys. Ayan. So, edit ulit. Ayan, naka-disable na yung prohibited Wi-Fi sharing natin guys.
Ngayon sa hotspot, tingin ulit tayo. Ayan, mapapansin nyo, connected pa rin yung device natin. Then, punta tayo sa Wi-Fi. Ayan, connected na yung ating cellphone na naman. And then, try ulit natin mag-browse. So, google.com. So, ayun, may internet na ulit guys. Speed test. Okay, so yun guys, working na working siya. Ayan, so maganda yung bagong features ni TP-Link EAP110 Outdoor. Ha? Ngayon ko lang to napansin ha. Ayan, so yun lang naman guys. Sana naintindihan nyo at madali lang siyang sundan. Okay, so kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa aming YouTube channel, unboxing and everything, subscribe na.